Dennis de Guzman, may baril ka? Opo. License? Mayor po. See that? Nagdadala ka na, ulingin kita ngayon, nagdadala ka na baril ni Mayor, dala mo. Dala po nga, hindi. Di, pag nag-duty ka, baril ni Mayor, hawak-hawak mo. That's illegal. That's illegal. Hindi ka pwede magdala ng baril ni Mayor. Kahit na lisensyado yun sa pangalan ni Mayor. Hindi lisensyado sa'yo. Pero po, Your Honor, ala pong nagja-jogging na Hindi nga sa jogging. Wala na tayo sa jogging dito. Dito tayo sa pagdadala mo ng armas. Matanong ko lang, Mr. Chair, si Mayor. Mayor John, bakit ang dami niyong bodyguard at long firearms pandala ng mga bodyguard ninyo? Anong reason? Meron ba kayong death threat? Meron po noon, sir. Saan galing? At yan po ba na-process na yung death threat? Kung saan ang galing yan? Lumapit na ho kayo sa PNP. Ito ba recorded, nakablatter sa PNP? Yung meron kang death threat? Kailan niyo po binatter yan? At pinoseso ba ng PNP yan para kayo po mapayagan na magkaroon ng napakaraming bodyguard at mga long firearms? Meron po yung threat assessment po. Sino pong gumawa ng threat assessment? Sila Epe po. Ito? Si Major Mukay? So Major Mukay, anong klaseng threat assessment na ginawa mo para payagan mo magkaroon ng sandamakbak na bodyguard itong si Mayor up to the fact na pati ba naman long firearms, pinapayagan siya magdala? Anong naging resulta ng threat assessment ninyo? Pinapasa po kami ng threat assessment, sir. Doon sa after na nung nangyari yung sir, nung Alameda case, sir. Kaya pinasa namin, sir, based on doon sa Alameda case, sir. So, after na nangyari, saka sila naghingi ng threat assessment? Yes, sir. So, ibig sabihin, Mayor, takot ka na baka ng kampo ni Vice Mayor dahil saka ka lang nakapil ng threat after namatay yung Vice Mayor mo. After pinatay yung Vice Mayor mo. Hindi po ako nag-appeal po. Bale si Epe pang pumunta sa akin para mag-call ng threat assessment po. Okay, sige ako. Sige, wait. Mr. Chair, pero bago na-ambush si Vice Mayor Alameda, gano'n na din ba kadami ang security ni Mayor? Yes, sir. What I know, sir, is nung last na election pa sila andun na, sir. Kaya nga. Yes, sir. So, even before the ambush, marami ng bodyguard si Mayor. Opo, sir. At nagdadala ng mga long firearms. At ginawa niyo ba ng threat assessment yun? Wala po, sir. Wala. Yes, sir. So bakit nyo inaalaw, ikaw ang chief of police, makikita nyo isang mayor, sandamakmak ang bodyguard, hindi ka ba na-alarma doon? Basta ka muna, private army nito, ang daming bodyguards. Hindi mo man lang nilapitan si Mayor, Mayor, ang dami nyo pa atang bodyguard. O pwede bang malaman? From my assumption, sir, last December, sir, wala na po akong na threat or mga mangyayari, sir. Okay, so wala ka alam na threat. So dapat doon pala na-alarma ka na. Wala palang threat to sa iyong pagtingin. Bakit ang dami-dami yung bodyguard at mahaba pang baril na dala? Yes, sir. Yun po yung hindi ko sir. Wala naman po akong naramdaman or na... Kaya nga, pero alam mo na marami siyang bodyguard. Nakikita mo yan. Posible, may intel ka na ang daming bodyguard nitong isang mayor. Wala naman palang sa assessment, wala naman palang death threat at long firearms mga dala. Anong meron? Sana man lang, gumawa ka ng investigation o kahit man lang lumapit ka kay Mayor para magtanong, Mayor, baka makatulong ko sa iyo. Kung nahiya ka sa kanya, baka makatulong ko sa iyo. Ang dami yung bodyguard at meron ka mga long firearms. Ano bang meron? Bilang chief of police, you have the right and authority to confront and ask the Mayor. Yes, sir. But you did not. Ang nakikita ko po, sir, na bodyguard niya nun, sir, dalawa lang po, sir. Si Mr. Dennis de Guzman, sir, at meron pa pong isa, sir, na hindi ko lang alam yung pangalan, sir. Dalawa yung una nakita mo? Yes, sir. Na merong long firearm? Wala po akong nakikitang long firearm, sir. So dalawa nakita mo and then matapos ng ambush, biglang dumami? Opo, sir. Okay. Nagpagawa siya ng threat assessment sa inyo? Bale, inano namin, sir, yung threat assessment niya, sir. So, naging basihan namin, sir, is yung sa nangyaring sir, yung sa Alameda case, sir. Teka muna. So base lamang nangyari doon kay Vice Mayor Alameda, sinabi niyo na agad, kailangan niya magkaroon ng maraming bodyguard kasi meron siyang death threat. Hindi, kailangan sa threat assessment para bigyan mo ng PTC ang isang sibilyan, katulad ko,
nung mag-apply ako ng PTC, katakot-takot at threat assessment. Kaya lang magbigay pa ako ng mga text messages, magbigay pa ako ng mga chat, etc., mga sulat na pinadala sa aking radio station. I have to undergo that kind of process. In this case, assessment, ina-assume mo lang dahil namatay si Vice Mayor, inambush si Vice Mayor, at maaari siyang ang suspect or person of interest. Kaya inassess mo na agad na kailangan niya ng maraming bodyguard at long firearms? Hindi po sir, bale na-interview din ng personnel natin si Mayor sir na siya rin mismo ang nag-ano na may threat sir. Kaya Ano nga, po ano yung- pinakita niyang threat sa'yo? wala po sir, verbal lang na sinabi niya na ano sir. Na So, ibig sabihin, kahit na sinong supinato lumapit sa'yo, sabihin, Major, may death threat ako. Okay, sige. Mag-bodyguard ka niya ng sandamakmak. So, wala ka hiningi ng mga ebidensya, documents. Dapat wala. dokumentado yung mga death threats. Wala po sir. Kasi kasi Mr. Chair, anybody can invent. Pwede mag-invento. At lahat magkakaroon agad ng sandamakmak na bodyguard. Is that the way you do threat assessment? Just from the person you're doing assessment, just by his mouth saying na I have a death threat and that's it. Naniniwala ka na. Bible truth na yun sa'yo. Yes po sir, yan po yung ginawa namin sir. Then, Threat assessment kay Mayor nun sir. then you should undergo training, seminar and training to do a proper threat assessment. Hindi tama yung threat assessment mo yan. Just because na-ambush si Vice Mayor, agad-agad, i-assess mo na agad na meron siyang death threat kahit wala naman palang ebidensya, wala naman palang mga tawag sa telepono, recorded conversation, o video, o even chat, o text, wala man lang ganon. So, not counted yung threat assessment, dapat may mga ganong klaseng ebidensya. You follow me? Yes sir, yes sir. So, Yeah. i-retrain siguro ito, i-seminar, itong mga polis na ito. Kailangan ng kwan ito. Senator? Kailangan i-remind itong mga pulis natin about our policy against private armed group. Marami nakalimutan na niyo yan. What is the definition of private armed group? Two or more armed. So yan, kay Mayor, sobra pa sa dalawa. So private armed group na yun. Ano sabi mo, General Rambawa? Sir, pertaining to that, the threat assessment, after the killing of Vice Mayor Alameda and the killing of 2 weeks after the killing, follows the death of killing of Governor Degamo of in Visayas. We were called to attend a command conference in Kamkrame, and we were directed to conduct threat assessment to all elected government officials, and that was parallel to the preparation of the barangay and Sangguniang Kabataan elections 2023. And that was a preparation, sir, of on the gathering of threat assessment to all elected government officials was a directive from the Chief PNP, the then Police General Rodolfo Osorin Jr. That prompted us, Your Honors, to visit elected government official and request and to get their threat assessment, which is a timeline of submission to Kamkrame, Your Honors. Kasi, Mr. Chair, kung ganun pala, tuwing merong ma-ambush na isang politiko, kailangan pala yung katunggali niya, let's arm him to the teeth, na kailangan ipaghandaan siya at bigyan siya ng maraming bodyguard. Kasi baka siya mabalikan. Parang ganun yung premise nyo. So lahat ng mga na-ambush na politiko, yung kanyang katunggali, kailangan bigyan ng proteksyon? There was an assumption that there was an imminent threat to other elected government officials, Your Honor. Other government officials? Yes, sir. Pero in this case, particularly lang si Mayor lang ang nagdagdag ng bodyguard. Yung mga ibang
politiko doon sa lugar, hindi naman nagdagdag. Probably, sir, it was his decision, his determination that he should add security to his... Kaya nga, when he detail. added security, that was because pumunta siya rito kay Major Mukay at si Major Mukay nagbigay ng threat assessment na yes, meron ka talagang mga death threat, may dahilan ka para magkaroon ng maraming bodyguard. Yun sinasabi kanina, that shouldn't be the case. Kailangan, kahit na meron nangyaring ambush sa isang politiko sa isang lugar, yung threat assessment dapat gawin tama. Dapat may mga dokumento that will magpapakitang evidence na talagang merong panta sa buhay nitong politiko na nangailangan ng maraming bodyguards. Sir, but the circumstances necessitating a greater number of security personnel is not the mayor is not entitled to it. It's just his decision to maybe increase his number of security personnel. Kaya nga, if that happens, nandun po papasok yung ating kapulisan para sitahin. Para sinasabi nga ni Senator Bato, private armed groups na yan. Ang dami-daming bodyguards. Pag nagja-jogging, halos malaglag na yung mga baril. Nakikita po ng mga civilian and then may mga long firearms. Doon dapat maalarma na kayo. Bakit ang daming bodyguard nitong isang mayor? Di ba? Mas lalo nga nagkakaroon ng threat yan. Not only threat doon sa kung sino man pinag-aano nila, pinaghandaan, threat sa komunidad. Paano kung naging trigger happy yung mga bodyguards? Yung mga bodyguards ba, did they train to be VIP bodyguards? Dumama sila sa PSPG? There were no records of training, sir, of their bodyguard. Yun nga, so doon pa lamang, gagawa na kayo ng threat assessment against the bodyguards. Na ang dami nila at may mga baril sila, wala man lang silang training sa PSPG or sa any security agency for that matter. Kasi I would understand kung sila ay galing sa isang security agency, hinire sila security because these people are trained. Kung sila hire sa gilid-gilid lang, they shouldn't be carrying guns and dapat kinukumplanta sila, especially doon sa jogging areas. Sabi ko nga, paano kung naging trigger happy lang mga ito, nagpaputok na maril, konting kalabit lang, siga ka, ba't mo ako tinititigan o kinalabit na maril? So, yun po ang nakaalarma, General. Hindi lang sa ganun, Senator Tulfo. Kundi, it happens na nagja-jogging ka rin doon sa plaza na yon. Nalaglag yung baril ng isang bodyguard na walang training, Pumutok. loaded, naka-open hammer, pumutok, tinamaan ka ngayon, ay nako. Your Honor, can I speak? Hintay ka lang muna, I will go to you later. Patapusin muna si Senator Tulfo. Tawagan kita mamaya. Yan ang mahirap kapag gano'n ang mangyayari sa atin. So, this is a lesson to all NP units. Hindi lang particularly Region 2 or Cagayan Province, Cagayan Region. Sa lahat na ito, tingnan nyo yung mga local, not only the mayors, alam natin marami dyan na mga politiko, congressman, o konsihal na sangkatutak ang bodyguard ng mga civilians. That's already private army. Definition natin ng private army is only 2 or more. 2 or more. So private army yan, then they are liable. Lalong-lalo na kung wala silang authority to bear firearms. That's illegal. So dapat gawin yung action, appropriate action. So I'm reminding the whole PNP, dapat ganun ang action ninyo. Huwag kayo magpabaya. Dahil nga, pag magpabaya kayo, yun na, magkakaroon na ng krimen afterwards. So, Mr. Chair, magsimulo. Go ahead. So next time, siguro, a reminder sa ating mga taga-PNP from the chief of police down, kapag may ganong insidente na may na-ambush na isang politiko sa isang lugar, huwag nyo agad i-assume na yung katunggali niya ay maaring suspect at babalikan. It could be possible suspect later at babalikan siya. Kaya papabayaan lang natin na magkaroon siya ng maraming bodyguard. In this case, you, Mr. Mukay, nung nagpagawa siya ng threat assessment sa iyo, sabi mo, oo, meron nga ikaw possibility na baka may mangyari sa iyo. Yun yung lumitaw sa threat assessment mo, di ba? Na meron talagang threat. Tama? Yes, sir. We conducted interview for 2 our mayor, sir. Kaya nga po, so lumitaw sa inyong threat Yes, sir. assessment na indeed meron siyang threat sa buhay niya. So imbis na pag-allow mo, bigyan siya ng mga civilian bodyguard, sana dumaan siya sa proseso, pumunta siya sa PSPG na nag-request
ng bodyguards. Kasi kung nangyari yun, at least, yung mga bodyguards, dagdag bodyguards niya, is sanctioned by the PNP. Diba? Nasa batas natin. Mas lalo pa siya maprotekta na maayos kasi mga legit na mga miyembro ng PNP ang magagwardya sa kanya kung talagang lumitaw na meron siyang threat assessment. You should have recommended to him na, Mayor, Sir, yes, meron kang threat assessment. Then I would request as Chief of Police sa mas mataas sa akin, sa region o sa krame, na mag-provide ng additional 2 more policemen. Di ba? Ganun dapat. Hindi yung bahala ka na, Mayor, kumuha ka dyan ng isang batalyon na civilian bodyguards. No problem kasi pumasa ka na sa threat assessment ko. Di ba? I did not recommend, sir, na kukuha po ng bodyguard si... I know you did not recommend. Parang ganun na po yung nangyari. Kasi pinabayaan mo lang na magkaroon siya ng maraming bodyguard. Which is the Chief of Police. Sa lugar na yun, meron kang karapatan na harangan yun. Mayor, wag. Hindi pwede yan. Napakarami mong bodyguard. Private army na yan, Mayor. Kung gusto mo talaga, pwede akong makatulong sa'yo. Mag-request tayo sa Kamkrami. Madagdagan ka ng police bodyguards na galing sa PSPG. Tama? Yun dapat. At hindi mo lang yan karapatan. You are duty bound. You are duty bound to nasitahin si Mayor kapag ganun. Yes, sir. Duty bound ka. That is your duty. So, Senator Tolbo, you're raising your hand? Yeah. Sir, pabubulahanan ko lang po yung pagja-jogging sa parke. Wala pong nagja-jogging na bodyguard sa Walang nagja-jogging. wala. So, wala daw. Well, Mr. Alameda, Sir, hindi na po issue yung jogging dyan, sir. Ang issue po dyan, sir, yung mga nagdadala kayo ng mga baril na unlicensed. Hindi na naman po so, sabihin yung... tanongin kita, Dennis de Guzman, may baril ka? Opo. License? Mayor po. See that? Nagdadala ka na, ulingin kita ngayon, nagdadala ka na baril ni Mayor, dala mo. Wala po nga, hindi po. Di, pag nag-duty ka, baril ni Mayor, hawak-hawak mo. That's illegal. That's illegal. Hindi ka pwede magdala ng baril ni Mayor. Kahit na lisensyado yun sa pangalan ni Mayor. Hindi lisensyado sa'yo. Pero po, Your Honor, ala pong nagja-jogging na Hindi lang sa jogging. Wala na tayo sa jogging dito. Dito tayo sa pagdadala mo ng armas. Hipe, take note. Yes, sir. Ito mga bodyguard na ito, pag may dadalang armas, aristuhin mo, ha? Yes, sir. Yes, Hindi sir. po pwede yung porque bodyguard ng Mayor, tahasang magbabayulit na lang ng batas. Chairman, That's not acceptable. Mr. Chair, pwede makasingit. Go ahead. Mismo nang galing sa bibig niya na yung baril niya, baril ni Mayor, Hepe. So, hindi mo man lang chinek yung dagdag bodyguard niya na tinanong mo man lang sana si Mayor, Mayor, yung mga bodyguard mo, may mga lisensya ba yung mga baril nila? Hindi mo tinanong si Mayor? Na hindi ka na alarma na nagdagdag bodyguard si Mayor, mga civilian at long firearms pa, hindi mo man lang tinanong sa kanya na Mayor, yung mga bodyguard natin dyan, mga bodyguard mo dyan na nadagdagan ka ng kung ilang piraso yan, sila ba ay may mga permit to carry o meron ba silang permit to carry outside? Kahit man lang PTC, kahit man lang halimbawa na lang, okay, yung PTC, did you ask the Mayor? Yes, Your Honor. Actually, Your Honor, na-recommend din natin kaya nga nagkaroon ng LTOP caravan dun sa Apari, sir. Kaya nag-apply ata sila, sir. Lahat ng bodyguard ni Mayor, sir. Pero ang ibig sabihin, nung umpisa pa lamang na nakita mo ng mga bodyguard niya, civilian, at may mga dalang baril, hindi mo man lang sinita. Duty bound ka, sabi nga ni Senator Bato, and mind you, dating PNP chief siya. O duty bound ka na para sitahin sila. Na, teka muna, mga Brad, yung mga baril na bitbit nyo, may mga lisensya ba yan? Ginawa mo ba yon? Kasi kung ginawa mo yon, na-arresto na sana mga to. Kung gagawin mo ng tamang trabaho mo. Kasi sabi niya, wala raw lisensya, yung baril hawak niya kasi baril doon ni Mayor. Doon pa lamang, hinuli mo na sana siya. Pero I know, hindi niya kayang huliin kasi, again, he's beholden to the Mayor. We understand. But then again,
aminin mo na lang na napabayaan mo yung ganon, pero this time around, never na mangyari yan. Okay? Yes, Your Honor. Ha? Yes, sir. Alam ko yung shortcomings mo. Aminin mo lang na napabayaan mo si Mayor na maghawak ng bodyguard na marami. Pero ngayon, dapat hindi na po pwede yan. Not in my time, sabihan mo si Mayor. Mayor, kahit ikaw ang Mayor dito, ako ang hipi ng pulis dito, ako magpapatupad ng batas, you cannot do that. Pero Mr. Chair, Ha? again, kailangan mabago natin yung batas. Yun nga. Mabago Ah, ang batas. Naalisin na sa kapangyarihan ng mga mayor, ng mga politiko, yung ating PNP. Dapat national na ang mag-assign ng chief of police, Tama. PD, RD, sa mga iba't ibang lugar ng Pilipinas. Hindi na po yung mga politiko. Yun nga, ayun siya tayo, nag-file kaya, ako, nagpile ako ng amendment yan. Mag-file ka rin para marami tayo mag-file. Yes, Mr. Thank you, Senator Tolfo.